Erwin Tulfo sa ranggo ng dating pulis na nambatok at kumasa ng baril sa isang siklista. PO1 ang ranggo nito at sa loob di umano ng 20 years mahigit, PO1 pa rin ang ranggo nito at na-demote pa. Ano po ang ranggo nito na mag-retire po siya? Would you happen to know kung ano po ang ranggo niya? PO1 po, sir. 20, ilang taon po siya sa serbisyo? Mahigit 20 years, sir. 20 years, ma'am. Tapos hindi na na-promote? PO1 ang pagpasok po, ma'am. PO1 pa rin nag-retire? Actually, sir, na-demote pa po itong pulis na ito. Nagsalita na ang isang siklista kung ano ang punot dulo ng nangyaring road rage sa Quezon City na nauwi sa pangbabatok ng isang dating pulis at pagkasa ng baril nito sa kanya. At ito ang nakakagulat. Sa pinakabagong anggulo na kuha ng CCTV video, hindi lang pala binatukan ang siklista. Tinulak pa ito at kinaladkad pa ang bisikleta nito. Narito ang naging pahayag ng biktima habang pinapaliwanag ang kuha ng CCTV video. Eh, sarap pumasok yun. Dito niya pinato. So, siyempre, sabay pa gano'n dyan, tututukan na niya ako ng baril sa sabay bato. May baril nga yun. Yeah. Hindi ako makaporma kasi may baril eh. Medyo nakaliwa sa bato. May hawak sa baril. Yan, dinidinay niya kanina, wala doon sa baril. Ang dali, no? Gusto na ba siya? Mali siya sa... Grabe, no? Kasi nagsimula yun doon sa ano ko lang eh. Aminado naman ako sir na may mali ako kasi pagpasok niya doon dito, ang nakita doon galing sa Bloomington, taliko yun sa school. Pumasok siya sa bike lane, sa green yun eh. Natural doon ako, bike lane yun eh. Eh, dinipit niya ako natural. Sinapit ko niya niya para lumabas. Nagalit. Eh, hindi ko na rin po pinansin. Nangyari, hinabol niya ako doon. At may dating kaso na pala di umano itong si Wilfredo Gonzales ng panunutok din di umano ng baril at na-dismiss na rin ito sa pagiging pulis. Tara, panuorin natin ito. Sa inyong record, ito pala ay na-dismiss noong 2017 at dahil sa kalintulad ng kaso na panunutok. Ano hong pag mga ganyan, ma'am, mga kuwan ho yan, administrative case, ano pong exact title ng kaso na yan, ma'am? Pag mga pulis na nanunutok ng baril na wala lang, type niya lang manutok. Tama po, Sir Erwin. Nung 2006 ay na-involved po ito sa kaso ng grave threat at sinampahan po ito ng kaso ng grave misconduct. Subalit lumabas po yung decision niya nito about sa case po na ito noong 2017 lamang po. At ang problema, Sir Erwin, ay dahil nga tumagal yung kaso na ito ay nakapag-retire pa ito mandatorily noong 2016. Kaya nung lumabas yung decision niya, immediately ay in-stop po itong pagbibigay po ng retirement benefit sa pulis po na ito. Ayun. Ma'am, matanong ko lang, would you happen to know kung anong trabaho na nito ngayon? Kung ito ba ay nasa gobyerno pa rin ngayon? Ito ba ay security o bodyguard? Kasi may baril, palakad-lakad, may dala-dalahong baril. Kinukonfirma mo natin ngayon, Sir Erwin, kung yung balita na ito ay nagpo-provide po ng security sa isang individual po. At iniintay lamang po natin, sir, yung ating validation doon po sa opisina po ng SOSYA kung ito po ay registered na private bodyguard po. Kinumpis ka na rin daw yata lahat ng baril nito. Pinakumpis ka kaagad ni General Acorda. Ma'am, is this correct? Tama po, sir, yung tatlong baril po na nakarehistro po sa kanyang pangalan ay nasa custody na po ng Firearms and Explosive Office po ng Camp Crame. At yung pong Glock 9mm na nagamit po niya ng August 8 ay nasa pag-iingat naman po at kustodiya po, sir, ng QCPD. Ilang taon po ito na sa serbisyo, ma'am? Ilang taon po siya bago siya na-dismiss?
Mahigit 20 years din po ito sa serbisyo, Sir Erwin, at nag-retire nga po siya noong 2016 dahil na-achieve na po niya yung mandatory retirement age na 56. So balit dahil yung kaso po niya previously ay nagtuloy-tuloy po ito at lumabas noong 2017 yung kaso na dismiss siya, ay na-implement lamang po yung dismissal niya. So balik since retired na po siya, sir, ay hindi na po siya hindi na naantay yung kanyang dismissal. So balik ang effect po nito, Sir Erwin, ay yung kanyang retirement ay stop na po at yung pang naunang naibigay sa kanya ay kailangan pa rin po niyang ibalik sa coffers po ng gobyerno. Ano po ang rango nito na mag-retire po siya? Would you happen to know kung ano po ang rango niya? PO1 po, sir. 20, ilang taon po siya sa serbisyo? Mahigit 20 years, sir. At, 20 years, ma'am. actually, sir, Tapos hindi na na-promote? PO1 ang pagpasok po, ma'am. PO1 pa rin nag-retire? Actually, sir, na-demote pa po itong pulis na ito dahil naman sa isang insidente na nung bago itong pinag-uusapan natin, Sir Erwin, ay nangyari ng 2006. But bago pa dyan, lumalabas sa kanyang record na ito ay na-demote, ito ay na-suspend sa iba-ibang kaso pa po. Sandali lang mo, sakit sa bangs yun. Ang dami pala. Kaya pala, 26 years, tapos PO1 ka pa rin. Talagang may problema. Hindi po ba mayroon kayo, mama, dyan sa PMP yung tinatawag na outright pag hindi ka na-promote within certain period, 4 years, 5 years, yung time in grade mo, time in service, ikaw ay dapat alisin na? Meron po tayong tinatawag, sir, na dismissal from the service by virtue of attrition. Kapag ikaw po ay hindi na-promote within a period of 10 years at itong hindi mo pagkakapromote ay attributable sa iyong negligence, ay po pwede ka pong matanggal sa serbisyo by virtue of attrition. So tinitignan natin ngayon ito, Sir Erwin, dahil nga yung kaso ng dismissal niya before ng isa pang kaso for itong kaso niya ay refusal to vacate premises na nagresulta nga po ng kanyang dismissal ay na-amend, na-modified po ito ng one-rank demotion. Kaya po siya po ay na-demote noong 2013. At lumalabas nga po, sir, na maliban dito sa kaso na ito ay noong 2006 ay nakasuhan din po siya ng grave threat sa panunutok din ng baril. So talagang recidivist po ito. Kaya yung kanyang previous demotion at suspension po ay na-appreciate po yun as aggravating circumstances. Kaya itong kaso po na binabanggit ko na grave threat noong 2006 ay nagresulta po ng kanyang maximum penalty po ng dismissal from the police service. August 8, 2023, there appeared to have been a altercation between a cyclist and a person who later turned out to be named as Wilfredo Gonzalez. He is a retired/dismissed police officer. Just to make it short, if I may ask the committee to play the first video. This was taken by a vlogger by the name of BI Vlogs. Okay, so technical people, can you kindly put the Ayan o. video? Ayan o. Kupal o. Okay, watch it. Ino mo. Ayan. Gago, may baril. All right. It's a short video. Just today, I received a second video, which is a second angle of the same incident. This was taken from, true enough, one of the CCTV cameras that was installed along the same street. That I would think that would be Quezon Avenue, near the Welcome Road. So hindi pa po ito napapalabas sa, this is the first time that you're going to show it? This is already posted as well, Mr. Chairman. Okay, sige, thank you. Sige, go ahead. Hindi po yan yung vehicle. Ito na po.
we can already cut it. Mr. Chairman, although the video as shown right now is a little bit choppy, but a clear copy will show, or at least the way I perceive it, is that at first the red vehicle was on the regular car lane while the bicycle was on the bicycle lane. You're going to see the red car encroach into the bike lane, so the cyclist tried to avoid the vehicle by swerving to the left. And then the red vehicle would now again swerve back into the lane, cutting the path of the cyclist who was trying to progress forward. The gentleman inside the vehicle would step out of the vehicle, strike the head of the cyclist, pull out his gun from his waist, and cock it. Thereafter, this same gentleman would, using his left fist, strike the right shoulder of the cyclist, and then subsequently drag the cyclist's bicycle to the curbside. In view of these, and I'd like to add further that, and I will concede, that there was a written agreement consisting of 2 pages signed by the cyclist, whose name is Alan Bandiola, as given to the police, and the individual in the vehicle, Mr. Willie Gonzalez. In this agreement, it would appear that there was a charge and a counter charge. The charge was reckless imprudence resulting in damage to property on the part of Mr. Gonzalez, and a counter charge of grave threat by Mr. Bandiola. There is nothing in this document, and I have served copies of the 2-page agreement to the Honorable Committee. There's nothing as to the narration as to what is the basis or factual basis for the charge of grave threats. The same document would reflect that there was an alleged settlement between the 2 parties. But I've also furnished the committee with a text given to me by the same cyclist saying that in truth and in fact, he was forced to pay the amount of 500 pesos as part of the settlement.